Psalm 133 verse 1. Mga awit, 133. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is good and pleasant when God's people, when families, when friends, when neighbors live together in peace. Mahirap pagka ang mga tao ay magkakalayo ang loob, magkakagalit, hindi nag-uusap-usap, lalo kung mag-asawa, lalo kung nasa isang pamilya, o kaya magkakasama sa trabaho at lalo sa church. Broken relationships. Mga bagay na dapat ay isuko sa Panginoon upang maayos at ang buhay lalong tumiwasay. Panginoon, kayo po ang mangusap sa amin. Turuan nyo kami ng may kapangyarihan, akayin nyo kami sa buhay na maayos, matuwid, matiwasay at payapa. Buksan nyo po ang aming isip. Lalo nyo pang ipaalam yung alam na namin at yung hindi namin alam, ibunyag nyo at ituro. Nang sa gayon, yung magandang kalooban nyo ang maghari sa aming buhay. Be our preacher, be our teacher. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. By a lot of mishandling, relationships could be stressed or broken, destroyed. Pagka ang mga relasyon na hindi maganda, mayroong namamagitan na hiya o kaya asiwa. Minsan, there are walls. There's a distance between people. O kaya, mas masahol, mayroong pagkakagalit, away, mga siraan, sakitan. Lahat ng ito, hindi mabuti kanino man. How to handle endangered relationships? Mga relasyon na nagkakaroon ng lamat, nababasag at kuminsan na nagkakadurog-durog. When a relationship is stressed or damaged, do not worsen the damage. Pagka nagkasigawan na, tigil na, huwag nang palalain. Pag nagkasagutan, huwag nang habaan. Contain, stop the damage. And do not complicate the situation. Kung merong naging isang problema, ang pag-usapan na yun lang, huwag nang umungkat na iba pang bagay, huwag nang halukayin na ibang bagay, huwag dagdagan, huwag palalain. At dapat ang mga tao, pag nagsimulang magsabi ng masakit o nakapanakit ng kalooban, lalo ng katawan ng kapwa, dapat ang isipin agad, ceasefire. Lalo't kung ang iyong katalo ay asawa, anak, magulang, kapatid, kasambahay, kaibigan, kapatid sa pananampalataya, dapat ceasefire agad. Kung minsan dumudulas ang ating bibig, may nasasabi tayong masakit, meron tayong nagagawang di maganda, pero immediately, the Spirit of the Lord will remind you that it is not good. Right there and then, stop in your tracks and ceasefire. Even in mid-sentence, you can stop speaking if you know that what you're saying is not good, not edifying, not kind, not loving, un-Jesus, stop. Pag tayo may sinasabi na hindi maganda, lalo't nakakasakit sa kapwa, at bigla tayong tumigil in mid-sentence, ibig sabihin nun, ayaw nating palalain, nabigla tayo, yes, pero ayaw na nating ituloy, at ma-appreciate yun ang ating sino mang katalo. Masasabi niyang tumigil siya sa pagsasalita, ibig sabihin, ayaw na niyang ituloy pa na makapanakit. Ibig sabihin, mahalaga ako sa kanya, mahalaga ang aming relasyon sa kanya, I will appreciate na kahit nasimulan na niya ang isang sentence na hindi maganda, at least hindi na niya tinapos. And that's already a sign that you would like to make peace. Proverbs 17:11, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Yung dam, alam natin, pag nasimulan yan mag-crack, hindi titigil yan hanggang hindi gumuguho at lahat ng laman na tubig ay tumapo na. Ganon din ang away. Pag nasimulan, mahirap pigilin. Kaya wag na lang simulan. At kung nasimulan na, itigil agad. Pagka ang ating katalo, kasigawan, ay lalo't mahal natin sa buhay o nagmamahal sa atin, ang dapat laging isipin ng mga anak ng Diyos, stop. Tumigil. Stop agad. Pagka meron tayong nasabi, may sasabihin pa tayo, may ibubulalas pa, pero alam mo, hindi ito magdudulot ng mabuti,
stop. Lagi niyong sabihin yun, stop. It's a very decent thing, very godly thing to do, to stop. Pero sasabihin na iba, pero marami po talaga akong gustong sabihin. Dapat malaman niya. Pero galit na galit ka ngayon, stop. Magpaluwag ng dibdib, magpalamig ng ulo, pagpareho na kayong payapa, tahimik, tsaka niyo pwede pag-usapan. Sa maayos na paraan, na ang goal ng usapan ay hindi manalo, hindi makasigaw, hindi ma-outdo yung isa sa paggawa ng mali, kundi maayos ang mali. Maitama ang mali, maayos ang magulo. Yun ang goal dapat ng usapan, hindi yung magpaligsahan, mag-contest, at magpalakasan ng boses. Do not spread the infection. Sa sakit man hindi natin dapat ini-spread ang infection. Kino-contain agad para wag nang kumalat. Huwag pakalatin ang lason sa isang relasyon. Do not add needless irritation. And very importantly, kung meron kang katalo, huwag magsali ng panggulo. Dalawa kayo na hindi magkasundo, huwag na kayo magsali ng iba pa na makikisali, makikigulo. Magsasangkot ka pa na iba, tanungin mo pa kayo ganun. Ganun din ang iniisip niya tungkol sa'yo. Huwag na magsali. Kayong dalawa lang mag-usap. Ang mahalaga lang yung iniisip mo, iniisip niya, sinasabi mo, sinasabi niya, huwag nang magsali ng iba. Proverbs 16:28. A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Pag mayroong third party sa usapan, gumugulo, complicate, lalong humihirap ayusin ang hidwaan. At pag meron tayong di pagkakaunawaan, do not needlessly talk about it with third parties. Sumama ang loob mo kay ganito, huwag mo na ikwento sa iba. May nasabi at nagawang mali yung ganong tao, huwag mo na ikwento sa iba. Kasi sasali sila sa gulo. Magbibigay sila ng dagdag nilang opinyon na lalong magpapagalit sa'yo. O kaya ipagkakalat pa nila, lalong dadami ang kasali. Hindi iyon ang paraan para ayusin ang gulo. Proverbs 11:9, with their mouths, the godless destroy their neighbors. Pag meron kayong tao na hindi nakasundo, lalo't kapamilya, kamag-anak, kasama sa trabaho, kasama sa church, kapitbahay, ang goal dapat natin ay hindi siya sirain. Ang goal dapat natin ay ayusin at buuin ang relasyon. It's very foolish to quarrel, and especially to have a prolonged quarrel with relatives. Makikita mo sila sa lahat ng lamayan, kasalan, mga handaan, mga anniversary. Imbes masaya ang pagsasama, aalis ka agad dahil darating na siya. O aalis ka agad dahil dumating na siya. O hindi ka pupunta dahil baka siya pumunta. Pinapaliit natin ang ating mundo pag tayo may kagalit. Kaya napakalaking kahangalan na makipag-away sa kamag-anak. Dahil alam naman natin, hindi naman naiiwasan ang kamag-anak sa buhay nating ito. Huwag na lang. It's not worth it. And whoever wins an argument usually loses a friend. Pag nanalo ka sa pagsigaw, sa pangangatwiran, nanalo ka sa pagduro-duro ng kapwa, yun lang moment na yun mukha kang panalo. Pero all your life, you're a loser because you lose a friend. You lose a relative, and that is a great loss. Pag meron tayong pinag-awayan, do not dig the past. May nagawa siyang mali ngayon, yun lang ang pag-usapan para maituwid. Huwag nang ungkatin ang mga nagawa niyang mali last year, 10 years ago, 30 years ago. Tapos na yun. Ang mga anak ng Diyos, ang mga taong matalinong gustong mag-move on, yung mga masasakit, mapapait, pinapatawad na, kinakalimutan na. At kung nakakaroon ulit ng bagong iritasyon, hindi na yun binubuhay pang muli. Kasi dumadami ang isinasama ng loob, mas humihirap magkasundo. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi niya, nililimot ko yung tapos na. Ang inaatupag ko na lang yung darating pa. At mas pangit ang nakaraan, mas dapat kong pagandahin yung kinabukasan para bumawi. Para mag-balance. Hindi ko mapangit na yung yesterday, gagawin ko pa rin pangit ang today, at gagawin kong pangit ang tomorrow, di walang bawi. Talo ka forever.
So pag merong hidwaan, stick to the immediate issue. Limit the issue. Nagkulang siya sa iyo ngayon, yun ang pag-usapan nyo. Paano maitutuwid? Huwag na yung pagkukulang niya nung unang panahon. May nagawa siyang mali ngayon, yun na lang ang pag-usapan. Huwag nang ungkatin yung matagal na. And no matter what happens, you have a disagreement, you have a valid complaint, you were hurt, you were wrong, you want justice, do so. Seek justice, but do not say hurtful words. Kahit ka kasi naapi, ikaw ang tama, siya ang mali. Pero oras na nagsalita ka na masasakit, mali ka na rin. Pareho na lang kayong mali. Ang ipinagkaiba lang, nauna siya. Pero sino naman ang mas recent? Ikaw. Kumisan nga, ikaw na nga yung nagawa ng mali eh. Pero pag sabi mo ng masakit, sa sobrang dabog mo, sa sobrang arte, nasakta na siya ng higit-higit sa dapat na mangyari, na ibayad niya sa kanyang utang sa'yo. Kumisan nga, kahit ikaw pa yung nagawa ng mali, ang ending, ikaw pa yung magsusorry. Kasi, sumobra ka naman ng paggaganti, ng pagtutuos, ng panunumbat. Choose your words. At pagka merong kaaway, lalo emotional, heated argument, speech may be silver, but in that time, silence is gold. Walang hihigit na mahalagang gawin pag mainit ang ulo mo at mainit ang ulo niya, kundi manahimik. Hindi ka naman mananahimik forever kung gusto mong ayusin, pag-usapan, pero hindi sa oras na mainit ang ulo mo, mainit ang ulo niya, o sabay kayong mainit ang ulo, walang mangyayari. Kahit nasaktan ka, pag nanakit ka na rin, mamaya hindi na siya sorry. Siya na yung feeling sorry for herself or himself. Therefore, you lose the high moral ground. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Hindi kailanman nakatulong sa isang argumento ang pagdadagdag ng masasakit na salita. Kasi sa halip na makinig sa'yo yung tao, nagiging defensive o lalong magiging offensive, you will go nowhere. Freeze the matter if or while there is nothing good or better to do. Nasaktan ka, may ginawa siyang mali, pero hindi mo alam kung anong gagawin, hindi mo alam kung anong sasabihin, hindi dapat wala kang gawin, wala kang sabihin, kasi malamang, lalo't mainit ang ulo mo o nasaktan ang iyong loob, ang gagawin mo mali. Non-speech, non-action is better than bad speech and bad action. Basta hindi alam ang gagawin, hindi wala kang dapat gawin. Hanggang malaman mo kung anong dapat gawin. Parang hindi mo alam kung saan pupunta, tapos drive ka ng drive. Sayang ang gasolina. Tapos yung nalaman mong mali ang pinuntahan mo, aatras ka pa, babalik ka pa, sayang. Huwag ka mo nang gumalaw. Maghintay ka. Be still and know that I am God, sabi ng Panginoon. And when a relationship is stressed or damaged, do not needlessly or impulsively cut communication lines. Iwasan natin yung sobrang bugso ng damdamin na pagbigla tayong nagalit, pagbabagsakan agad natin ng telepono. Babalibag natin yung pinto sa pagsasara. O bigla kang unfriend o block. Huwag gawin yan. At lalong-lalo, huwag magpalayas. Lumayas ka. Galit na galit ka kasi, lumayas ka. Lumayas nga. Tapos bukas na may miss mo na, hindi mo na ngayon malaman kung paano pababalikin. Ang mabuti pa, kung talagang hindi mo matiis, ikaw ang lumayas, ikaw ang tumalikod, ikaw ang umalis, kasi pag gusto mo bumalik, ikaw ang may pasya, di bumalik ka. Pero yung pinalayas mo, paano yun babalik? Kung hindi siya kusang babalik. Do not weaken yourself by being too emotional at masyadong madrama. Ang nananalo sa ganitong mga bagay yung mapasensya. Yung marunong maghintay at magtiis sa mandali. Proverbs 19:11, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Parang normal na magalit kung dapat magalit, pero dapat ka nang nagalit, hindi ka nagalit, that is to your glory, and very especially to God's glory.
At kailangan, huwag ka magsasara. Nagalit ka dun sa boyfriend mo, tinapon mo na agad ang engagement ring sa kanal, tapos bukas kinakapa-kapa mo yung buong kanal, kakahanap mo ng engagement ring na napunta sa kanal. Kasi bugso lang yan ang damdamin eh. Nagbabago din naman ang isip ng tao pag lumamig. So habang mainit ang ulo, wala kang dapat gawin. Huwag ka muna magpilas-pilas ng litrato. Huwag muna mag-delete ng mga kung ano-ano sa yung photo album dahil baka mamaya hanap ka ng hanap kung paano mo ibabalik. Huwag kang gumawa ng anuman pag galit na galit ka. Do not burn the bridge over which you two must pass. So ang tao baka Diyos, or at least ang taong matalino, pagka siya'y nagalit at meron siyang gustong sabihin, meron siyang gustong gawin, magdabog, ang dapat niyang laging sasabihin sa sarili, stop. Tigil. Tumigil ka. Sa sarili mo, tumigil ka. Wala kang dapat gawin. Baka magsisi ka. When a situation is very hard, very difficult, you have no clear guidance as to how to proceed, freeze. Parang ulam, hindi mo pa maluto ngayon, yung pa alam ang gagawin, lagay mo sa freezer, saka mo naharapin pag may oras ka na. At pagkating-kati ang iyong dila na magsalita, manglait, mangmaliit, shut up. You will be glad you did. Ang hirap-hirap yata nung may sinabi ka, tapos mamaya sabi mo, sorry ha. Mahirap yun. Buti pa, huwag na lang sabihin. Keep your words nice and sweet. You don't know when you have to eat them. Very bitter, very ugly ang iyong word. Mamaya kakainin mo, mahirap lulunin. Buti pa, manahimik. And when you stop, you freeze, you shut up, you are telling the other person that that person or your relationship with that person is more important to you than your terrible feelings right now. That you're able to shut up, to freeze, and to stop dahil mas mahalaga sa'yo yung tao na kaharap mo o yung relasyon yung dalawa. Magpalamig ng ulo. Ang taong mainit ang ulo ay nababaliw kahit sumandali. Yung tinatawag nilang temporary madness. At sa temporary madness na yan, ang tao ay nakakapatay, nakakasakit ng damdamin, nakakapanira ng relasyon na kumisan buong buhay pinagbabayaran. Huwag magpadala sa silakbo ng damdamin. And when the communication is bad, when the relationship is bad, and this person is important to you, improve the dynamics. Improve the communication, improve the interaction. Pag nag-uusap na kayo tapos hindi na maganda ang takbo, answer and speak gently. Ang tunay na panalo ay yung natatanggal mo ang galit ng iyong kaharap dahil mahinahon ka. Pero kung dahil sa silakbo ng iyong damdamin ay lalo mo siyang nagalit, talo ka. Because when you anger people, you empower them. Ang sino mang galitin mo ay binibigyan mo ng lakas na gagamitin niya laban sa iyo. So, ang tunay na panalo ay yung galit na galit, napahupa mo loob, panalo ka. Pero yung galit, mas nagalit sa'yo, talo ka doon. Because yung galit niya sa'yo, gagamitin niya against you. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Nagsalita siya, may ginawa siyang hindi maganda, ang sagot mo ay pwedeng maging fuel na ibinuhos mo sa kanyang apoy, lalong nagagablab, o ang sagot mo ay pwedeng maging malamig na tubig na ibinuhos mo sa kanyang apoy, na apula ang apoy, na wala. So anong isasagot mo? Paano ka sasagot? Kahit galit na galit ang tao, pag ang sagot mo banayad, bigla mo siyang i-disempower, matatanggal ang galit niya. Kung sincere ka, at hindi ka nagbabait-baitan lang, yung talagang banayad ang sagot mo, mawawalan siya talaga ng lakas. Galit na galit siya, mali ka. So, pasensya ka na, talagang medyo mahina kasi ang IQ ko. And especially kung totoo nga, hindi siya magagalit sa'yo. Pero kung, bakit? Ikaw, mali ka rin.
magsusundutan na kayo, mag-espadahan na kayo, patayan kayo. Mag-asawa kayo. Magkapatid kayo. Anong panalo nyo nun? Talo kayo pareho. Pag merong kahidwaan, keep your doors open. Hindi mo siya kailangan imbitahin, pero nakabukas ang pinto, alam niya, pag gusto niyang pumasok, pwede. Create a climate of non-aggression, a climate of peace where it is possible to mend fences. Nagtalo kayo, pero doon ka nakaupo sa sala para kung gusto ka niyang kausapin, ibig sabihin nandun ka lang, pwede. Hindi yung nagkulong ka na kung saan, lumayas ka, pupunta ka sa malayo, ibig sabihin, ayaw mo makipag-usap. Lalo mag-asawa kayo, uuwi ka rin naman after 2 days eh. Ipagpalagay ng naka 2 weeks ka, uuwi ka rin eh. At lalo kung hindi ka sinundo, gagapang-gapang ka ngayon pa uwi. Uuwi ka rin naman, huwag ka na maglayas. Huwag nang palalain. Ngayon kung maglayas ka forever, walang uwian. Pero kung nag-iinarte ka lang, huwag na. Mahirapan lang kayo pareho. Maybe a little distance para lang yung sama ng loob mo huwag mo maibuntod sa kanya. Pwedeng mag-distance ng konti, pero maglalayas-layas ka pa, magbabalot-balot ka pa. Meron nga mga asawa dyan, nakakalimang layas na nakakalimang balik na rin. Hindi na effective. Tuwan-tuwa pa yung nilayasan, ay salamat, tahimik ngayon dito, lumayas ang asawa ko. Di wala ka na-achieve na mabuti. Ayusin. And do not express anger with impulsive words, with violent or rude action. At kung kayo, may konti ng edad, please, huwag na magdabog. Hindi bagay sa taong may edad na, yung dadabog pa. Hindi mo ba kayang ipabatid sa kanya yung unhappiness mo sa banayad na paraan? Kailangan mo talagang ihampas yung pinto, sipain yung pusa, ibagsak yung tasa, basagin ang lahat. It's a very, very immature way to express an emotion. Mas napipigil mo ang silakbo, mas nakokontrol mo ang outcome ng usapan. So express anger in the most dignified way, and that is through silence. Yung paggalit na galit ka na, tatahimik ka lang. Ang class! Diba? Kasi binabalibag mo yung bahay, tinatagal mo yung bubong, sinusunog mo yung bahay ng aso, sinisipa mo lahat ng nakasalubong mo. Parang hindi dignified. Pero yung mga kasambahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, alam nila pag tumahimik ka na, galit ka na, tatahimik din sila. At pag pareho kayong tahimik, you create a climate where you can talk calmly, peacefully, para yung good resolution maabot, hindi yung nag-worsen. So articulate anger with constructive words. Hindi mo dapat sabihin na ikaw talagang laging mali ang ginagawa mo. Pwede mo na sabihin, alam mo, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kahapon. Gusto ko yung ginawa mo last week. Gusto ko yung ginawa mo last month. Pero yung ginawa mo kahapon, hindi ko gusto. Pati mapag-uusapan nyo kasi yung kahapon lang na dinidiscuss mo at sinasabi mo rin namang may nagagawa rin siyang mabuti. Hindi generalize mo na talagang ikaw wala kang ginagawang mabuti. Mag-aaway na kayo kasi defensive na siya. Limit the scope of the topic. At kung sasabihin, anak, ayaw na ayaw ko talaga sa'yo. Pwede mo sabihin, anak, ayaw na ayaw ko sa ginagawa mo na pinag-aalala mo ko dahil pag namamotorsiklo ka, tumatayo ka pa, may pinapaikot ka pang platito sa mga daliri mo, hindi ka naman sirkero from China. Nagwo-worry ako. O di alam niya, yun lang ang problema. Hindi sabihin, wala ka nang ginawang mabuti. Generalize ka. Yung tao, nagiging defensive. Articulate with constructive words and without making the other person angry too. Pag galit kayo, at yung kausap nyo, nagalit nyo rin, talo kayo. Kasi walang taong galit na nakikinig. Ang taong galit, ang number 1 niyang impulse, self-protection. Ipoprotect niya ang sarili niya sa sinasabi niyo, wala siyang tatanggapin. O kaya, babalik na rin niya kayong aatakihin niya para tumigil kayo ng kaatake sa kanya. So pag nagalit niyo ang kausap, walang mabuting mararating. Talk to people, talk about your problem, talk about your concerns to win, not to lose. And the only way to win over an enemy is to turn him into a friend. Ang tunay na pananalo lang pag meron kang katalo
yung naunawaan niya ang point mo, at nagbago siya, nag-improve siya, masaya ka. Pero pag nagalit mo siya, hindi ka winner. Huwag sumigaw pag merong kausap, kasi walang nakikinig sa sumisigaw. Mamamalat ka, mapapaos ka, but you achieve nothing. And very importantly, pagka pareho na kayo nagkakasamaan ng loob, send peace feelers. Send ambassadors. Very effective, send offerings. Regaluhan mo. Padalan mo na isang bagay na alam mong gusto niya at alam niyang sincere ka. Hindi ka lang namumuliti ka, it will always work. Nagtampo sa iyong biyanan mo, padalan mo ng bagong refrigerator. Ayaw pa, padalan mo ng kotse. Diba? Ayaw pa, i-manicure mo, i-pedicure mo. Maglulubag din yun. Pero yung chichisbis sa kapitbahay, yung kapitbahay makakarating sa kanya, lalala ang gulo. Philippians 4:2-3, you belong to the Lord, so I beg you to stop arguing with each other. And my true partner, I ask you to help them. May mga nag-aaway. Sabi ng writer, kayong dalawa nag-aaway, nasa Panginoon kayo, tumigil kayo. At kayo naman, mga partner ko, mga kapatid natin, tulungan nyo yung dalawa nag-aaway, pagkasunduin nyo. Pagsasali tayo sa away, dapat ang naging contribution natin, nagkasundo sila, hindi lalong nag-away. Be an ambassador of peace. Mga nanay, nagtatampo ang mga anak nyo kay tatay, speak for the tatay. Alam nyo anak, ang tatay nyo, ganito lang naman pero mahal na mahal ng tatay nyo, itong ginagawa ng tatay nyo sa inyo, bla bla bla. Hindi yung kakampihan mo pa yung anak mo. Pagka may reklamo si AKB, sabi mo, alam mo, may point ka rin na sumama ang loob kay A, pero hindi naman siya all bad, ha? May ginagawa nga siyang mabuti sa'yo. Yung iba doon, alam mo, yung iba, hindi mo alam. So, ipapaalam ko sa'yo para malaman mong marami siyang mabuting hangarin para sa'yo. Pag may nagsusumbong sa atin, dapat pag alis nila, ang daladala nila is goodwill, peace of mind, and better understanding of the person they are angry with. Hindi yung lalo nating nasulsulan. Be an agent of God, not an agent of Satan. At kung may galit sa atin, mga kapatid, hanggang kaya nyo, ibigay nyo ang gusto. Ibigay nyo ang ibig. Kaya nga sabi ni Jesus, hinihingi niya ang inyong jacket, ibigay nyo na rin yung kamiseta nyo. Pinaglalakad ka ng 1 mile, 2 miles na ang lakarin nyo, kay kaliligaya niya. Give them what they want. Habang kaya nyo. Lalo sa mga magkakapatid, nag-aagaw-agawan sa mana. Sige na, hayaan mo siya makalabang ng konti. Kung dahil lang doon, mag-aaway-away kayo. Hanggang yung mga pamangkin, mga pinsan, mag-aaway-away sa next generation. Dahil lang sa konting lupa sa kuko. Hayaan mo na, kanya na. Para tahimik. Proverbs 25:21, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Pag may kaaway ka at may sakit, dalawin mo. Sigurado ang pupuntahan ng relasyon nyo, peace. Biglang nasunugan, padalan mo ng mga gamit. Dahil ang paggawa ng mabuti, nagtatagumpayan. Hindi yung kaaway mo, nadapa na, pagtatawanan mo, lalo magagalit. Makaka-recover din naman yun Alam nyo ba, na pagka ang kaaway natin, o yung taong hindi nice sa atin, biglang nagkaroon ng setback, nagkasakit, nawala ng pera, nabigo, napahiya, it is the best time for you to be nice to them. Because that's the time they need kindness, they need goodness. And when you come into their lives in those weak moments, you would have made a bridge towards friendship. Huwag niyong ipagbubunyi ang kabiguan at kasakitan ng iba. Yun ang time to be good. Pagka ang tao, maaliwalas ang buhay, mariwasa, malusog, ginawa niyo ng mabuti, na-appreciate niya yon 10 points. Pero pag down and out siya at gumawa kayo ng mabuti, 1,000 points ang appreciation niya doon. Kaya lumalaki ang value ng ating kabutihan, lalo't ang ginagawa natin hindi deserving at lalo't very needy siya. This is the way of Jesus. Kaya sabi niya, sinampal ka sa kanan, ikakaligaya mo, ibigay mo pa yung kaliwa. Total, sumakit na yung kaliwa mo, isama mo na yung kanan. Kung yun ang ikakasaya ng taong yan, hindi naman talaga literal yan. Hanapan nyo ng meaning yun. Ang ibig sabihin,
Kahit na medyo umaabu-abuso na, kaya nyo pa naman, sige. Kung ang ending, magkakasundo kayo at mapapahupa ang kanyang galit, ibigay. Give people what they want. Give people what they need, and you will have peace. And very importantly, damaged relations na, restore the relationship. Lalo kaibigan mo, ang tagal-tagal nyo magkaibigan, tapos nung nakaraang eleksyon, magkaiba kayo ng presidente, magkaaway kayo ngayon. Ang cheap nyo naman. Sayang ang pinagsamahan. Pareho naman kayo hindi kilala ng kandidato. Kung ipaglaban ninyo, akala nyo, kaulayaw nyo sa katre. Akala nyo naman kung nag-hospital kayo, dadalawin kayo ni candidate na yon, hindi naman. Bakit nag-aaway-aaway yung magkakaibigan sa political choice? Kaya nga may boto. Iboto mo yung gusto mo, iboto niya yung gusto niya. Ba't kaya kailangan mag-aaway? Sayang ang friendship. At yung mga tao na nagkakaroon ng ibang religious orientation, later in life, nag-aaway pa yung dati magkaibigan. Sayang ang friendship. Ang pinag-aawayan ako, ang lubog ba o wisik ang baptism? Ang tunay na espiritualidad, hindi pinag-aawayan. Dapat ang ending nun, kapayapaan. Sayang ang mga pinag-aawayan ng tao. Walang kakwenta-kwentang pera, walang kakwentang mana, pag-aawayan ng magkapatid forever. It's not worth it. Matthew 5:9, sabi ni Jesus, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." At lalong-lalo na, huwag nang dagdagan pa ng pride yung timpla ng away. Proverbs 16:18, "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." So kung may nakakaaway ka, pumapasok pa yung pride. Sabihin mo sa pride mo, baba. Huwag kang tumaas ng tumaas. Mapapagulo buhay ko. Bumaba ka, pride. Hindi makakabuti sa akin na pataasin ka ng pataasin. At lagi, ang ating goal is to improve the relationship. It can happen only when you forgive and when you give. Philippians 2:3-4, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others." Pag ang patakaran mo unahin siya, pagbigyan siya, pahalagahan siya, hindi kayo mag-aaway. Yung kabaligtaran nun ang nagpapaaway, yung unahin ako, pagbigyan ako, mas mahalaga ako, yun ang nagiging away. Luke 6:27-28, sabi ni Jesus, "Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you." Yan ang Jesus way. And that is the only way that will lead to peace. Life is better with friendships, with good relations. Mabubuhay ka na rin lang, magkaroon ka ng kaibigan kaysa kaaway. At yung kaibigan na, huwag nang gawing kaaway pa. Ecclesiastes 4:9-12, "You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn." Yun daw ating mga kinikita, mas enjoyable kung sineshare natin with people. Marami kang pera, wala siyang pera, di ilibre mo para magkasama kayo. Kesa may pera ka, nag-iisa ka naman, paliligayahin ka ba nung nakasalansa na pera? Yung perang nasa loob ng wallet, hindi nakakapagpaligaya. Ang pagpapasarap, pag lumalabas niya sa wallet dahil ginagastos mo, yun ang masarap. So kumita ka na marami, para marami ka rin may pamigay, para masaya. Napakasarap ipakisama ang pera. Yung magpapakain ka, maluwagang yung loob. Ang ganda ng samahan kesa kuriputan kayo, lamangan. Hindi maganda yung climate. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Mahalaga talaga meron kang kaibigan. At dapat yung magkakapatid, magkakaibigan yan, hindi magkakagalit. Galing kayo sa isang bahay bata, tapos kayo pa yung magkakagalit. Pare-pareho kayo ng nilakihan, mga naranasan. Kayo ang candidate to become best friends. Pero bakit ganon? Minsan, yung magkakapatid ang worst enemies. Lalo kung nakikialam ang kani-kanya mga asawa. Nagkakagulo ang magkakapatid.
Dapat huwag kayong papabulag. Kayo yung magkakapatid. Dapat ang samahan ninyo, pilitin nyo ipaglaban, maging maayos. Kasi at the end of the day, kayo rin talaga magdadamayan eh. So, mahalaga na meron tayong mga kaibigan. Pride lang, ibaba mo na para magkasundo kayo. Konting pagtiisan mo na kesa masayang ang friendship. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night, especially in the context of Israel sa winter nights. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made of 3 strands of cord is hard to break. Sabi siguro kung nag-iisa ka, baka mabugbog ka, pero kung dalawa kayo, mahirap yun. May katulong ka eh. Ang isang hibla ng sinulit, pag nag-iisa, madaling malagot. Pero kung 3 yan at tinirintas mo, tumitibay, nagiging lubid. So life is always stronger when there are people who are there with us, for us. And they will be there with us and for us only if we are also there for them and with them. Proverbs 18:24, some friends don't help, but a true friend is closer than your own family. Friends could be your greatest wealth. Mahalaga, huwag makipag-away. Keep old friends. Don't lose them. You cannot make old friends. You can make new friends, but old friends, you cannot because it takes time to make it. So yung old friends nyo, huwag yun ang alisin. Revive friendships. Mga kababata mo noon, kaibigan mo nung high school, nung college, ang dami nyo pinagsamahan, nung out of school youth ka, kung yun ang yung karanasan. Get in touch with them again. They are people who shared your life. Mahalaga silang blessing. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Huwag na mahilig sumali sa mga gulo, mga intriga, mga chismis kasi dadami lang kaaway mo. Be a person of peace and friendship. And if you cannot make people your friends, at least don't make them your enemies. Be wise. How do you make friends with people that are difficult to be with? How do you make peace with people who are quarrelsome? Well, understand people more deeply to be able to accommodate them. Pag inunawa natin ang tao, saan ba siya nang gagaling? Anong pinanggalingan niya? Anong karanasan niya? Anong makabiguan niya? Anong makapaitan niya sa buhay? Mas maunawaan natin kung ba't sila ganon. At ang pag-unawa sa kapwa ang simula ng pagtanggap sa kanila. At kung maaari pa, simula yan ng pagmamalasakit natin at pagmamahal sa kanila. Empathize with people. Forgive people. Nagawa na yung mali, ang natira na lang sa'yo, forgive, para ma-restore yung relationship. Pag hindi ka nag-forgive, hindi ma-restore. Sayang ang pinagsamahan. Like and love people. Accept. Tolerate them at least. It is important. Magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng political opinions, kuminsan magkakaiba ng religious doctrine, magkakaiba ng style na magsaing, magkakaiba ng style na mag-ayos ng bahay, but it doesn't mean that we should be enemies. Agree to disagree with one another. Ang nagtatagal na magkasama ay only those who agree to disagree. Yes, I disagree with you, but I agree that you disagree with me, and that's it. Hindi kita kailangan laging i-convert. At hindi mo kailangan laging i-convert. We can live with each other na magkaiba ang pananaw sa iba-ibang bahagi ng buhay. Ganun talaga. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Pagmahal, nabibigyan ng excuse. Kaya mahalaga yung namamahal natin ang isang tao. Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang taong maibigin, daig ang taong sinunod ang lahat ng religious regulations. Because the true essence of the law is nothing but love. Pag may gumagawa ng mali, magtatagumpay ka lang pag ang ginawa mo sa kanya, tama, sa kabila ng kanyang pagiging mali. Ang tunay na tagumpay sa taong masama, yung gawan mo siya ng mabuti, dahil ang reaction lang niya ay, number 1, gumawa pa rin ng masama, pero nanalo ka pa rin kasi ginawa mo mabuti eh. Hindi ka nadamay, hindi ka naging tulad niya. Or, tumigil siya ng paggawa ng masama dahil mabuti ang ginawa mo, di panalo ka nun. Or, sinuklian ka pa niya ng mabuti dahil mabuti ka, panalo ka. Ano man ang mangyari, basta mabuti ang ginawa mo, panalo ka.
Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang tunay na wagi, yung ang pagbabalik niya sa masamang ginawa, mabuti. Ginawan mo ako ng masama, gagawa kita ng mabuti. Kasi yun ang panalo kay Jesus. Ang sama-sama mo, lalo kung gagawing mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Kasi kahit hindi ka maging mabuti sa akin, yun ang tamang gawin. At least hindi ko ginawa ang mali, panalo ako. Paano ko sa paggawa ko siya ng mabuti, tumigil ka ng paggawa ng masama? Di masanalo ako. Paano pa kung sa paggawa ko ng mabuti, sinuklian mo ko ng mabuti? Di sobrang panalo. So whichever way, pag maganda ang ginawa mo, pag tama ang ginawa mo, kahit anong ginagawa niya, panalo ka. Ang nagsasalita, ang gumagawa ng masama, ay talo, talunan. Bakit? Kasi ang naghari sa kanya kasamaan, ititalo siya. Pero pag ang naghari sa iyo si Jesus, mabuti ang ginawa mo, kahit sa tingin ng iba ay naagrabyado ka, natalo ka, na-out-talk ka, na-out-shout ka, panalo ka sa tingin ng Diyos. At yun ang mahalaga. Broken relationships are hard to live with. Mga kapatid, sa sandaling ito, napag-isip-isip nyo na ba? Sinong mga kapatid ko ang kagalit ko? Sino ang mahal ko sa buhay na kagalit ko? Kagalit ko ba ang asawa ko? Kagalit ko ba ang pinsan ko, ang neighbor ko, yung office mate ko? Sino kagalit nyo? Masarap bang may kagalit? Hindi naman. Mahirap makipagkasundo. Hard work yun Pero mas mahirap hindi makipagkasundo. It is harder to keep war rather than to make peace. Hirap din lang at hirap. Ang gawin nyo na yung gusto ng Diyos, yung mabuti ang bunga, at yung ikaw yung magwawagi sa tingin ng Diyos. Pareho lang namang mahirap. Sabi ng matatanda noon, putik din lang at putik, tawirin at ng malapit. Mapuputikan ka rin lang naman, kahit lumayo ka, magpaikot-ikot, diretsuhin mo na para mas madali ang buhay. At tatandaan nyo ito, broken relationships lead to broken hearts. O yung baligtad, broken hearts lead to broken relationships. Ganyan siya, nangaaway, mahirap kasama, mahirap kasundo, kasi broken siya. Bakit halimbawa yung asawa mo, nagnang-nag sa'yo, pinagtaksilan mo pala broken siya. Kaya siya ganyan. Kung hindi mo ginawa ng ganun, magiging ganyan yan. So, magtiyaga ka kasi ikaw may gawa. Meron ko kuminsan na anak na pinalaki mo sa sobrang sungit, hindi mo na iparamdaman yung pagmamahal, lagi mong pinaparusahan, tapos ganyan, rebellious siya, matigas ang ulo niya. Broken siya Tayo mga kapatid, gumagawa lang tayo ng nakakasakit sa kapwa at nakakasira sa sarili kasi meron tayong inner brokenness. Kaya ang tunay na pakikitungo sa mga taong mahirap kasama, arukin mo, hukayin mo ang lalim ng kanyang buhay. Ba't siya ganon? And deep within, ang makikita mo is a scared, broken, hurting rabbit. Not really a roaring lion on the outside, but a hurting rabbit. Marami sa atin nagtatapang-tapangan, nagtitigas-tigasan, kasi lang may pinagtatakpan tayong hina ng loob. Nananakit tayo sa takot nating maunahan na tayo ang masaktan. Naninigaw ka ng malakas sa takot mong ikaw ang mabully, matakot. So, behind a bully, behind a person who's difficult to be with, behind a nagging husband or wife, behind a pasaway na anak, could be a broken heart. At magkakaroon lang tayo ng malalim na solusyon kung yung broken heart ang i-address natin. And you know how a broken heart heals, it's only with the love of God. Kaya si Jesus, ang solusyon niya, unloving siya. Ang isagot mo, love. Yun ang tama. Unloving na siya, unloving ka pa rin, pareho kayo magiging hateful. Nobody wins. Restore your broken heart, if that is the heart that is broken around. Dalhin niyo sa Panginoon, forgive people, and move on. Kung nasaktan ka na noon, nasugatan ka na noon, hindi pwedeng araw-araw, yun na lamang ang excuse mo para ka maging irritable, para ka maging mahirap kasama dahil nasaktan ka noon. Nasaktan ka na noon, yes. So magpatawad ka na para huwag ka nang patuloy pang masaktan. Kasi minsan ka lang nasaktan, pero ting inaalala mo, ito yung inuungkat mo, nasasaktan ka uli, di nadodoble-doble yung sakit.
Yung una, iba ang sumakit sa'yo, pero habang inaalala mo, nire-reprise mo, nire-replay mo, ikaw na ang nagpapasakit sa sarili. Your only freedom from a disturbed, a hurting, a painful past is forgiveness. Because when you forgive, you heal, and you move on, you benefit. Try not to forgive. Try to be always bitter. Magalit ka, kung lumikha ka ng lahat ng gulo, edi ikaw din ang lugi. Forgiveness is the way to healing. So if you have to forgive yourself, you have to forgive others, so you can be much more peaceful, you can be more relaxed, and you can be nicer to be with. Pero tandaan nyo, pag may tao ang hirap kasama, survivor siguro yon, trying to survive. So imbes na mainis kayo, magalit kayo, reach out with the love of Jesus. Love always wins. Only it takes time. Bad words, bad actions of people, most of the time are cries for help. Masama ang korte ng bunganga niya kasi masama ang korte ng puso niya ngayon dahil siguro siya ay sugatan. Pag ang tao ay laging galit, laging nangaaway, it's a cry for help. It means they need help. There is something they want or need that is not in their lives. And if you could be an instrument of God to bring it to their lives, acceptance, peace, love, understanding, then you become an agent of healing. You become a peacemaker. You become a soldier of the Lord. Help others. And if it's you who need it, get help. Fighting and quarreling people are just trying to cope. Probably they are just trying to survive. Kaya sila ganon. Understand. Umunawa. At kung ikaw yung hindi na uunawaan, ipaliwanag mo sa maganda at malinaw na paraan kung ba't ka nagkakaganyan. Huwag mong daanin sa pagiging pasaway. Huwag mong daanin sa pagiging rebellious. Huwag mong daanin sa pagiging mahirap kasama. Kasi hindi ka maintindihan. Ipaunawa mo kung anong nararamdaman mo para matulungan ka talaga at nang sa gayon, magkaroon ng mas payapang buhay. Yes, there is eternity, but on this earth you live only once. Life is short. And it becomes even much worse kung may mga kaaway tayo. Kung mahal natin sa buhay at mahal tayo, be at peace with people around you. Dear Lord, teach us, Lord. Kung kami palaaway, ituro mo sa amin yung ways of peace. Kung kami yung laging inaaway, ginugulo, turuan mo kami to be loving and understanding. At nang sa ganon, ang magwagi kayo, hindi si Satan. Ang manalo is the way of God, not the way of the devil. Make us agents and instruments of peace. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan ng mga ito sa ating mga personal na buhay, manatili sa presensya ng Panginoon, manahimik sumandali, and hear the voice of God as the Spirit helps us to apply this in our personal lives.